bata? Kamusta naman kayo? Mabuti naman at kayo ay nasa mabuting kalagayan. So ngayon, bago tayo magsimula sa ating lesson ngayon is nais kong mauna muna tayo sa ating prayer o panalangin. So sinong gustong mag-volunteer or mag-lead sa ating prayer ngayon? Okay? So, amin. So, ngayon naman is, bago tayo magsimula, is nais kong tingnan kung may absent ba sa ating klase ngayon o may liban ba sa ating klase. So, sino ang liban sa ating klase ngayon? Okay, so mukhang walang liban kung absent sa ating klase ngayon. So, mabuti naman. So, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Okay, so bago tayo magsimula sa ating lesson is nais kong ipaalala sa inyo ang ating mga patakaran sa loob ng klase. So una ay makinig ng mabuti sa inyong guro o sa inyong kaklase. Pangalawa ay itaasan ka ng kamay kung nais niyong sumagot. Pangatlo ay irespeto niyo ang inyong mga guro at ang inyong mga klase. So naintindihan ba? Okay, maraming salamat. So, kung nais ko lang tanungin kayo if may inibigay ba akong aktibidad o assignment sa inyo. Kung gayon is, kung mayroon man is, pwede bang pakipasa sa unahan? Okay, maraming salamat. So, bago tayo magsimula sa ating bagong aralin ngayon is magkakaroon muna tayo ng kunting pagbabalik-aral sa ating tinalakay nung nakaraang aralin. So, anda na ba kayo? Okay, so ano nga ang ating tinalakay nung nakaraang araw? Okay, so sa nakaraang aralin natin is natutunan ninyo ang isang panitikan ng mga Pilipino na tinatawag na alamat. So mabuti naman at mukhang nakinig nga kayo sa ating aralin nung nakaraang araw. So ngayon, bago tayo magsimula is meron akong hinihanda na aktibidad na inyong sasagutan. So, ang gagawin nyo lang is uhulaan ninyo kung ano ang ginagawa ng isang tao sa larawan. So, naintindihan ba? Okay, so ang unang larawan na ito. Pangalawa naman na ito. At pangatlo naman ay ito. So, mahusay ang mga bata, mukhang nasagot ninyo ang ating laruan. Kaya, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. So, ngayon naman is, itong mga aktibidad o inyong mga sagot sa ating aktibidad is, magagamit natin yan sa ating talakayin ngayon. So, ang ating tatalakayin is patungkol sa mga katangian ng mga Pilipino. So, bago tayo magsimula is, hayaan nyo ko munang basahin ang ating layunin. So, una is naipapakita ng mga mag-aaral ang kahalagaan ng katangian ng mga Pilipino. Pangalawa is nakikilala ang mga katangian ng mga katauhan sa kwento at dialogo. Pangatlo is naunawaan ang kahalagaan ng pagkilala sa kapwa sa pamamagitan ng pagbasa ng panitikan. So, naintindihan ba? Okay, so ngayon is magsimula tayo sa ating talakayin. So, ang mga tauhan sa mga kwento at dialogo ay sumasalamindi sa mga tao sa isang partikular na panahon at lugar. Kaya naman, isang magandang paraan pa rin ng pagkilala sa kapwa nating Pilipino ang pagbasa ng panitikang Pilipino. So, ang ibig sabihin is ay yung mga tauhan na nababasa natin sa kwento is isa din yan sa mga or inspiration yan sa mga tauhan noong mga nakaraang panahon. So, dapat is alam natin kung ano yung mga katangian ng mga tao dahil pwede din natin malaman kung ano yung mga katangian ng ating mga ninuno sa pamamagitan ng pagbasa sa ating mga panitikan tulad ng mga maikling kwento, mga
alamat o kung anumang katangian, kung anumang panitikang pang-Pilipino man. So, magtanong sa mga magulang o nakakatandang kapatid ng kwento tungkol sa katangian ng mga Pilipino at alamin kung ano ang katangian ng Pilipino ang nasa kwento. So, sa halimbawa ng mga katangian is, di ba may mga kinukwento ang mga magulang natin sa atin. So, isa sa mga kilala na kinukwento na mga magulang natin is yung kwento ni Juan Tamad. So, si Juan Tamad is, di ba, Juan ang pangalan ng isang tauhan. Tapos, si Juan is kilala siya sa pagiging tamad. So, yung sinasabi nating Juan is yun yung tauhan kasi na siya yung tao. Tapos, yung tamad is yun yung halimbawa ng katangian kasi yun yung ginagawa ni Juan. So, lagi niyong tatandaan ng mga bata na ang katangian is, yan is nagpapahiwatig sa kung ano man ang kinikilos o ano yung mga katangian o mga karakter sa Ingles ng mga katauhan. So, naintindihan ba? Okay, mahusay. So, mukhang naintindihan ninyo naman ang ating aralin ngayong araw. So, bago yun is magbibigay ako ng isang pagsusulit o na inyong sasagutan. So, ang inyong gagawin is, sasagutan nyo lang ang aking tanong. So, naintindihan ba? Okay, kung sino ang gustong sumagot? Okay, so, ano ang ibig sabihin ng katangian ng Pilipino? Magaling, mukhang nakinig nga kayo sa ating aralin ngayon. So, basta lagi nyo lang tatandaan na ang katangian ay ito ay nagpapahiwatig kung anong klase yung isang tao or tauhan sa isang kwento. Ito din ay nagpapahiwatig sa isang karakter ng isang tao kung ano man ang nagdi-describe dito sa kanya. So, naintindihan ba? Okay, so kung naintindihan is may bibigay akong pagsusulit or inyong quiz na inyong sasagutan ngayon. So, ang gagawin nyo lang is bibilugan ninyo lang ang tamang sagot sa ating mga questions. So, naintindihan ba? Okay, so kung tapos na kayong magsagot is pakipasa sa hunaan ng inyong mga papel. So bago kayo magsiuwi is may hinihanda din akong isang question or assignment na inyo or takdang aralin na inyong sasagutan sa inyong bahay. So ang gagawin nyo is maguguhit lang kayo ng isang tauhan na may mabuting katangian tulad ng masipag, mabait, matulungin. So, isulat din yung katangian na sinasabi niyo sa isang larawan o nag-describe sa larawan na inyong iguguhit is isusulat niyo siya sa baba ng larawan. So, naintindihan ba? Okay, kung gayon is pwede na kayong magsiuwi. So, maraming salamat.